tayo dito sa Villa Escudero, dito yan sa San Pablo, Laguna. At when it comes talaga sa pagpapakita ng kulturang Pinoy, talagang world class at nangunguna itong lugar na ito. In fact, dito sa kanilang recreation area, talagang kitang-kita ang mga ipinagmamalaking larong Pinoy tulad ng ine-enjoy ng mga kids dito ang kanilang pasabit. At talagang mukhang enjoy ang ating mga chikiting. At ayan, mga candies po ang kanilang mga napanalunan. And bukod dyan sa pasabit mga kapuso, meron din silang itong tinatawag nila na palayok na isa talaga sa mga inaabangan kapag mga fiesta dito sa ating bansa. At dahil dyan, susubukan ko to. Since wala akong blindfold, pipikit na lang ako. Good luck! 1, 2, 3! Ayan. At bukod dyan sa palayok, isa pa sa mga larong makikita dito sa kanilang recreation area ay ang kanilang tinatawag na palo sebo. Ito yung umaakyat po mga kapuso, yung mga tao sa isang mataas sa kawayan papunta doon sa itaas para makuha ang isang flag. At isa pa sa mga pinagmamalaki nila dito sa Villa Escudero actually ay yung kanilang mode of transportation using ang ating pambansang hayop which is ang kalabaw. And of course, to tell us more about this kalabaw, kasama natin ang ating resident vet, ang napakagwapo at napaka-fresh. Yes. Good morning, Doc Ferds. Good morning, yes. Monica. Mukhang nag-i-enjoy ka sa paghampas na ating mga palayok. Oo nga. In fairness, isang tama pa lang. Tumama agad. Pero dahil mo, hindi ka naman nakatirig. Medyo nakaganyan ako. Tama. Kasama natin ang ating featured animal for today. Yes. Ang kalabaw. Of course. Ang ating pambansang hayop, yes. Ang kalabaw. Kalabaw, Bubalos bunes, Carabanesis, o ang ating kalabaw. No? Makikita dito sa Southeast Asia. Malaysia, Indonesia, Guam, at syempre sa Pilipinas. Of course. At some parts of India and Pakistan. No? Alam mo, itong mga hayop na ito, ang tinaguri ang best friend ng mga magsasaka dahil katulong sila sa kanilang mga araw-araw na pagtatrabaho, pagsasaka at pagbebenta ng kanilang mga kalakal. Especially noon, itong mga hayop na to kasi wala pa tayong mga traktora, yung mga malalaking machinery. Sila talaga yung naghihila ng mga mabibigat na tama yan. Lalo na yung mga troso na galing sa mga bundok, sila yung nagbababa dito sa kapatagan. Pero napansin ko lang, Doc Ferds, usually kasi di ba yung mga kalabaw, mga madalas maputik sila. Talaga bang ganun sila by nature? Tama ka dyan, kasi alam mo yung mga kalabaw, wala silang kakayanan na mamawis dahil wala silang sweat glands, gaya natin. So imaginein mo ikaw na wala kang capacity to regulate. Paano nila nilalabas yung mga heat nila? Yan. Ang isa sa mga method sa paglabas ng kanilang heat is through panting, yung paghingal na parang mga aso. Or kapag talaga masyadong mainit at kailangan na nilang magpalamig dahil nakabilad sila sa araw, no? Hahanap sila ng lugar kung saan may putik at tubig, doon sila magsasubmerge. Nagpapalamig. Tama yan. At isa rin sa mga dahilan kung bakit sila nagsasubmerge sa putik dahil itong mga hayop na ito ay common na dinadapuan ng mga flies, ticks, parasites. Sometimes kapag may sugat sila sa balat, dinadabuan sila ng mga meiosis flies, yung may mga maggots na minsan nagbabaro sa kanilang skin. Social naman nila, Doc Ferds. Tama, nag-mods pa sila, di ba? Correct, tama ka dyan. Nagtakot ang mga kalabaw na to. Subukan natin mamaya tayo mga mods. Mamaya, kaya natin yan, Doc Ferds. Pero Doc Ferds, talaga bang malalakas sila by nature? Kasi nalaki ng mga, tulad nito, mga ladies na nasa likod natin, nahatak isang kalabaw lang. Monica, itong mga hayop na ito is very, very muscular, no? In fact, dito sa Villa Escudero, ang isang karetela na kaya nito ay kaya nilang magsakay ng 10 hanggang 15 na katao. 10 hanggang 15? Tama. At kayang buhatin itong kalabaw na to. Ganyan sila ka-powerful. And their necks are very well equipped with muscles, no? At saka itong mga sungay na ito, kaya nga sumagin niya kung medyo masama yung... At dahil dyan, parang gusto ko medyo lumayo-layo. Kaya, babae at lalaki merong... Medyo nakakatakot. Tama niya. But ito mga friend, ito mga ito. Babae at lalaking kalabaw, merong mga sungay, kaya hindi natin ma-distinguish sa kanilang saan. Kailangan natin makita ang kanilang mga genitalia. Yan. Ay nako, ayan mga kapuso, ang dami natin nalaman tungkol sa ating pambansang hayop na kalabaw. At naku, maraming salamat, Doc Ferds, sa yung mga interesting facts. Talaga marami kami natutunan this morning. At sa aming pagbabalik mga kapuso, mga traveling light tips ni Miss O, abangan nyo yan. Samantala, back to studio muna tayo. Sakay muna tayo. Good morning, Kuya Lars. Good morning. So good morning po sa inyong lahat, mga kapuso.
Ayun, ako. Ito, na-miss ko Villa Escudero. Oo nga, di ba Na-miss parang... ka din daw doon. Ang sarap ng pagkain sa Villa Super Escudero, di ba? sarap. At ang dami mong pwedeng gawin. Of course, abangan namin mamaya syempre more dun sa Villa Escudero. At kayo naman, chika time naman tayo tungkol sa lalo pang sumisikat at tambalan ng mga bida ng first time. Kahapon sumabak sila sa kanilang first live chat at ang nakipagkwentuhan, record-breaking sa dami. Sa kanilang kasikatan, totoo ba na lumalaki na mga ulo nila? Ito ang kanilang masasabi, panoorin natin. Mula sa mga estudyanteng hindi magkamayaw sa kakatili sa kanilang school tours, hanggang sa kanilang mall shows na hindi na tinapos sa dami ng nagdagsa ang fans. Mga bida ng first time na sina Joshua Junicio at Barbie Forteza talagang sikat na. At kahapon lang muling pinatotohanan ng Young Love Team ang kanilang star power sa live chat ng website ng GMA, kung saan may pumasok na record-breaking 24,000 na mga tanong at messages para sa kanila. Pero kasabay ng kanilang tinatamasang tagumpay, ang intrigang lumaki na daw ang kanilang ulo. Bagay naman na pinasinungalingan ng dalawa. Wala po sa isip namin yung ganun na attitude. Napaka-importante po na siyempre dapat kumbaba. Labis-labis naman ang panghihinayang ng Young Love Team para sa mga mall shows nilang hindi na pinapatapos dahil sa sobrang dami ng mga dumadagsang fans ay talagang nagkakagulo na. Sana laging natatapos yung show. Yung mall show. Kasi, syempre gusto namin mag-enjoy yung mga tao. Kasi sayang yung pagpunta nila doon tapos makacancel lang. Buti na lang at tuloy-tuloy na ulit ang mall shows ng first-time casts. Nag-show po kami sa Cavite. Okay na po yung security, maayos na, organized na. Sa sobrang sikat ni na Joshua at Barbie, hindi na iwasang makumpara sila sa ibang artista. Bagay na ikinagulat ni Barbie, lalo na noong may kumpara siya kay primetime queen Marian Rivera. Para raw kasi siyang batang Marian. Taos naman yung Marian. Nakakagulat kasi sikat. Sobrang sikat na po si Ate Marian tapos na pala sa akin. Sa pagising sa umaga,